Si Kristo'y muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Bahagi yun, mula ng gabi ay pinagdiwang namin ang bihilya ng muling pagkabuhay. Kaninang madaling araw ay ating sinariwang salubong, ang pagsalubong ng mahal na Birhen Maria kay Jesus na muling nabuhay. Sa Ebanghelyo ngayon ay si Maria Magdalena at si Pedro. Bahagi ng kung saan ay ibinamanig ang pagkabilang sa libingan ni Jesus na nakatiklop ang mga kayang lino. Pahayag na kailangan muling mabuhay si Jesus. So ito po yung kaganapan ng ating 40 araw na paghahanda sa panahon ng Kwaresma. Naalala natin pinagtibay itong huling linggo na kung tawagin natin ay mga mahal na araw o Semana Santa. Kaya po yung mga nakapagdiwang, lalo-lalo lang mula noong Huwebes Santo, Biyernes Santo at kagabi, o kahit noong nakaraang linggo, nakita natin ang hahaba ng mga liturhiya natin, lalo-lalo ng kagabi, inabot ng 3 oras. Kasi sabi nga natin, ay yung ating mga pagbasa ay mula pa sa panahon ni Eva ni Adan na tumutukoy higit sa lahat sa kaganapan ng pangako ng Diyos na ililigtas niya ang kanyang bayan, ililigtas niya ang mga nananalig sa kanya, ililigtas tayo bilang kanyang bayan, at siya ang ating Diyos. Bahagi yun kung saan ay sabi nga ho natin, yung mga alagad ay nakita natin sa hindi pa nila naunawaan ang sa kasulatan na kailangan muling mabuhay sa Jesus. Isa po ito sa mga pananampalataya na kinakailangan natin pagtibayin. Bakit? Kasi alam natin yung pag-iligtas na Jesus ay paghihirap, pagkabatay, at muling pagkabuhay. Kalimitan sa atin napako. Napako ka lang sa pagkapako ni Jesus sa krus. Kuminsan, mas madaling maunawaan yun eh. Pinako, naghirap, madali tayong maka-identify. Pero yung muling pagkabuhay, kasi sabi nga natin, ito ay paanyaya ng karanasan ng Diyos. Karanasan ng Diyos. Pag-ingatan natin, lalo-lalo na yung paanyaya natin na pinahagi mo rin po mula ko kahapon. Ang kuminsan tayo ay nanatili na lang natin nakapako sa dalawang magnanakaw, katabi ng dalawang magnanakaw. Pero sa Jesus, nakapako sa kita ng dalawang magnanakaw. Pero tayo, saan tayo nakapako? Kuminsan hindi natin nakita yung Kristo muling nabuhay. Dapat, katulad ni Maria, yung ating pagkasaliwan ng salubong, sabi nga nakita natin, inaalis ng anghel, yung lambong, yung itim na belo ni Maria. Bakit? Nakasalubong niya si Jesus. Bahagi
Nakasalubong natin si Jesus sa kanyang pagkapako sa krus. Nakasalubong kaya natin si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. May dalawa kong magnanakaw. Kung isa tinanakawan tayo ng alin, at tinakayaan natin na manakawan tayo na makasalubong natin si Jesus katulad ni Maria. Unang magnanakaw. Mayroon nung study, wala ako 50 years old. Sabi ay, ano yung kalimitan na alala ninyo sa nakalipas? Ang kalimitan binanggit regret. Tayo daw ay kumisan nakapako sa ating mga regrets of the past. Kumisa nakakalimutan ko yung regret. Ano ba yung regret sa Tagalog? Sabi ko kanina kung yung mga panghihinayang. Tayo kapag tayo ay napupuno ng panghihinayang sa nakalipas, hindi natin matatagpuan ang Kristong muling na buhay. Maraming ang panghihinayang, katulad ng alin, mga mithiin, mga plano na lang. Yung mga plano na maaaring nasimulan, pero hindi na ipagpatuloy. Yung mga plano, yung mga sinimulan, pero sabi nga po na natin ay sumuko kagad tayo. Bahagi yun na makita ko natin maraming kuminsan tayong panghihinayang na nakalipas. Ano ba ang maliligang mga pinanghinayangan natin? Yung mga kalimitan natin, pain of memories. Pag sinabi natin ng hinayang, kasi bakit tayo ng hinayang, hanggang ngayon damdam pa natin ang mga sugat ng nakalipas. Hindi ba natin mapatawad ang mga taong nakasakit ng ating damdamin? Hindi ba natin mapatawad ang ating sarili sa ating mga kahinaan at kakulangan? Bahagi yun kung minsan ang ating pagkilos ay nakapase sa out of revenge. Kaya kung uso-uso sa ating yung telenovela, yan tayo kanyang kalimitan ay pag-iiganti. Ba't ka nagpatayo ng magandang bahay? Kakaunti naman kayo. Anong kalimitan? Kasi nung maliit pa kami, minamaliit kami ng aming kapitbahay. Wala kaming bahay. Kaya gusto natin ipakita kayo natin, mayaman na kami. Kaya nagpagawa ko ng malaking bahay. Kahit dalawa na lang kami. Bahagi yun. Huwag natin hayaan na tayo nakawang ng karanasan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi hinayaan natin na makainin tayo ng ating panghihinayang sa ating mga nakalipas. Ano ang sabi ng mga kabataan ngayon? Move on. Bahagi ho. Ialay namin sa Diyos ang ating mga kahirapan. Si Jesus hindi lang naman sa krus. Simple because dahil siya ay ayon sa kanya ng mga Hudyo, inialay niya ito sa Diyos. Ito yung paghahandog na ipinahayag sa ating kaya tayo niligtas mula sa kasalanan sapagkat handang ialay ni Jesus ang kanyang paghihirap, pagkamatay sa krus upang hindi niyang pakilalangan ang muling pagkabuhay. Ialay natin yung ating mga
sakit na dinaranas ng mga nakalipas. Ano? Kung minsan tapos na yung pangyayari hanggang ngayon, pinahirapan natin yung ating sarili. Bakit? Namumuhay tayo sa sakit ng nakaraan namin. Ano? Nilugbog ako ng tatay ko eh. Hanggang ngayon, naramdaman lang pa. Ipatay na yung tatay mo. Ano? Bahagi yun na kung saan yung nakita po natin. Kaya, ito ay isang bahagi yun na kung saan ay pangyayang ay pinahayag sa Diyos. Or else, ano? Kapag halimbawa ko, may nakikita kayong tao, pangyayari, bagay, na nagpaalala sa inyo ng mga nakalipas na damdamin na nagulot sa inyo ng pagkapako sa krus. At hanggang ngayon ay kumikirot pa ang inyong dibdib. Mapakinggan mo na ako ng pangalan, sumasakit ang dibdib mo, ikaw ay bilanggo pa rin ng nakaraan. Hindi pa muling nabuhay sa Jesus. Idalangin natin kay Kristo muling nabuhay. Bigyan tayo ng lakas. Kaya nga madami ko binibigyan ng diin, no? Kapag sa simula ako ng February, ako'y naghihiling ako right after ng first mass. Kahit ako minsan ay dire-diretso after first mass, second mass, pero isingin ko po yung healing kasi kasama yun sa healing namin. Ang unang panalangin na yun, healing of painful memories. Regrets. Ang mga damdamin na hanggang ngayon ay hindi natin pakilabangan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po, pagdasal natin yun. Pangalawa, magnanakaw. Kung bakit hindi tayo lumibigaya sa kasalukuyan at hindi natin maramdaman ang kadakilaan ng muling pagkabuhay ni Jesus yan. Takot sa hinaharap. Takot sa hinaharap. Bahagi yun, lalong-lalo na ngayon, gawa ng globalization. Makita natin na alin, ay may mga news na talagang nakakatakot. No? Maging financial, no? Yung tariff ni Trump, ang banta ng gera, malayo man o malapit. Ay kung minsan bahagi yun na kung saan ay nagiging bahagi ng ating mga tensyon at mga pangamba. Kaya nga tama ang ginawa ng simbahan sa taon ito sa Ordinary Jubilee Year 2025. Kasi yung huling Ordinary Jubilee natin ay 2020. Pero may mga extraordinary jubilee year tayo, katulad noong 2021, yung 500 years of Christianity in the Philippines. At saka noong 2019, yung Jubilee of Mercy. No? Pero ngayon, inaayos ng simbahan natin, itong 2025 bilang ordinary jubilee year natin, every 25 years kasi, kaya ay pag-jubilee of hope. Kasi marami tayong takot. Bakit tayo natatakot? Natatakot tayo kasi hindi natin alam kung ano yung darating ng bukas. Pero ano yung pangyayang ipinahayag ngayon? Sana makinig namin pakinabangan yung alin. Yung jubileo ng pag-asa. Saan tayo kukuha ng pag-asa? Saan tayo kukuha ng pag-asa? Alam nyo, isang biyaya na kung minsan hindi natin napapansin, yung pag-asa na dulot sa atin ng ating Panginoon Jesucristo, ay bahagyo. Sabi nga natin, simuling na buhay. At ang dulot niya ay buhay na walang hanggang. Saan yung makuha yan? Kaya kung minsan palagi tayong tense, palagi tayong, kung tawagin po natin ay tensyonado, palagi tayong nagkakraming. Bakit? Baka hindi natin kasama si Jesus.
So katulad ni Maria, nakita natin na sinaluhan niya si Jesus. Lalong-lalo na sa banal na Eucharistia. Isang biyaya ko yun, na kung tawagin natin ay underrated, hindi natin nakikita yung kahalagahan. Bakit? Si Jesus na muling nabuhay na magbibigay sa atin ng lakas, ipinagkakaloob niya sa atin sa pamagitan ng alin? Ng pagkain ng kanyang katawan at dugo. Bahagi mo yun. Pagkakataon na kung saan ay hindi natin nakikita yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa akin, sa banal na momento. Nakikita natin naging bagay sa iyo. Akala natin yung alin. Ba't tayo nasisimba ng simbahan? Obligasyon. Hindi lang obligasyon yung sama yun, obligasyon yan, pero alin? Para magkaroon tayo ng lakas na harapin natin ang hinaharap na kumahari, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Pero alin na lang sigurado, kasama ko ang Kristo muling nabuhay. Kasama ko ang Kristo na may kapangyarihan laban sa kamatayan. Kasama ko si Jesus na gumapi sa kasalanan at